Hello everybody, my name is Timothy Tavera, and our topic for today is introduction to programming. So let's start. Development cycle. A program is developed for a certain purpose, and that is to provide a solution to a given problem using the computer. Para para sa kini ang programmer magdesisyon og algorithm gamit ang mga yan nga lakang nga ipahimutang sa sakto nga hanay aron makuha ang solusyon. Ang pagkuha ng pag-arrange sa mga gamay nga lakang usa ra ka bahin sa pag-develop sa programa. Kung sakto ang pag-assemble sa mga lakang, makahatag kini og husto nga solusyon sa problema. Ang tibuok proseso sa pag-develop sa programa dili magtapos sa dihang mahuman ang katapusan. Ang pera sa sakol aron makumpleto ang programa kini tungod kay human magprograma ang program kinahanglan pa nga moagi sa padayon nga proseso sa pagpahapsay. Ang proseso sa pagpahapsay nga kinahanglan agian sa programa gikan sa sinugdan hantod sa katapusan gitawag nga programming development cycle. Mao ning laing rason nga gitawag ni og cycle kay nagsugod niya balik gikan sa katapusan ug magpadayon. So mao ning six steps na embracing the cycle na magpa-guide sa ato nga being a developer. Ang una is defining and analyzing the problem. So pasabot na sa sinugdanan kinahanglan sabton og i-analyze ang problema aron masabtan kung unsa ang angay nga solusyon. Number 2 is planning and designing the solution. Pagplano kung unsaon pag-solve sa problema o maghimo og disenyo kung giunsa ni pag-implementar. Coding the solution. Pagsulat sa code gamit ang pamaagi nga giplano og gidesisyon. Ano nga siya. Kaupat is testing and debugging the solution. Pagsulay sa programa aron masiguro nga nagtrabaho ni og tarong og pag-ayo sa mga sayop ug bugs nga makita. Implementation is pagpatuman sa solusyon nga aktual nga sistema o sa lugar nga kinahanglan or kuan siya kaning nakahimo nga plano daan nya imo siyang gi-translate din siya into nga tinuod nga program. 6 is maintenance and documentation. Maintenance and documentation pag-atiman sa og pag-update sa programa sa mga umabot nga panahon og paghimo sa mga dokumento nga magtabang sa mga gagamit sa programa. Planning the solution. One of the best techniques in writing a good program is by planning. Planning is a method of preparing the action steps in logical manner to achieve a specific task. Kung effective natong giplanuhan ang atong nga buhaton nga is makapaminos gyud ni pag-ayo sa oras ug maningkamot sa pagsulat og mga program kumpara kung wala tay plano. Ang plano mura nagmapa samtang nag-uswag ta makita nato kanunay kung unsa kalayo na ang atong nahimo, kung unsa kaduol nga ang nakita sa atong plano nga matapusan. Ang pagkahibalo kung
asa na nakita makatabang nato sa paghimo og maayong desisyon kung asa pa kita moadto o unsa pay atong sunod nga buhaton. Hinumduman nato nga ang maayong mga programa wala gyud matawo pinaagi lang sa swerte. Kini mga produkto sa pagpailob, pagkuhaning kamot og dedikasyon aron maangkon ang labing maayo. Intellectual disparity. Usa ka importante nga butang nga hinumduman mao nga ang mga kompyuter wala magtag-iya sa natural nga kaalaman sama sa pakita sa tao sa pagtuman sa iyang bulahuton. Computers are dependent on programs which contains a series of steps taken from the natural sequences of human actions and then perform them with such a remarkable speed and precision. So, bisan pang ang mga computer motrabaho nga sa kadaghan mas paspas kaysa sa mga tao. Kining nagpatuman gihapon sa mga linya sa sugo sa sugo sa usa sa matag higayon nga matuman ang matag linyan sa mga lakang sa ibabaw. Adunay gamay nga paghunong tali sa matag sunod-sunod nga lakang tungod sa iyang kahibulugang katulin ang mga paghunong sa tali wala halos dili matikdan. Using pseudocode. A non-pseudocode is a non-standard English-like statements containing sentences and phrases that look closely similar to the syntax of programming language. So, dili pareha nga programa nga kinahanglan og strikto nga pagsunod sa mga keyword ug sa syntax. Wala ni sa pseudocode basta ang mga sulod nga pamahayag mabasa, masabtan ug nag-outline sa logical nga mga proseso nga gikinahanglan aron matuman ang buhaton. So nara mao ning example sa pseudocode. So nag-start begin, clear the screen, display quantity sold, accept quantity, display unit price, accept and unit price, and then gi-compute na din diri compute amount quantity sold x unit price. So pag times na siya gi-multiply lang ang gi-display din ang amount tapos end dayon. The use of flowchart. So siya step by step siya sa process sa solving sa pag-solve sa problem. Sa ato pa lang ang usa ka flowchart makatabang sa pagsabot sa tibok nga pamaagi pinaagi sa visual. Mahimo ni makita sa usa ka panid nga dayon nagpakita sa tibok nga operasyon sa pagsulbad sa mga problema. Coding the solution. It is an age where the defined procedure as described in the pseudocode or as visually symbolized by a flowchart is transformed into a machine code through a programming language. So, duman na to nga bisan tuod ang pseudocode o flowchart mao'y blueprint nga nagpakita sa eksaktong pamaagi sa mga pagsulbad sa problema. Kini nga mga gamit sa pagmodelo dili masabtan sa makina. As we know, para makabuhat og mga programa ang mga computer kinahanglan nga pagsulti ang mga programmer nga mag-communicate dapat sila. Like ang programa hatag og instructions para sa
para sa computer. Kinahanglan magkimikit sila gamit ang espesyal nga pinulongan. Daghan kaayo ni nga mga pinulongan ug angay nga pilion ang labing angay sa buhaton nga programa. At least inani siya. So at this range, worth mentioning is the fact that only thing understandable with computers are zeros, 0 and 1. So ang computer is ang nasabtan niya is mga binary code like 0 and 1. Ang masabtan niya mo i-translate na sa to para sa tuwa nga sakto nga word yun. Gamit kini sila. Testing, debugging. Ang testing and debugging isa ka importante nga proseso aron masiguro nga ang programa molihok sa gusto sumala sa gikinahanglan kanang nag-code ta nga ang natay gusto nga na output mao na gihatag sa computer sa ato kanang natay gipabuhat nga na output na itagaan atong instruction sa computer unsa atong gusto mo na ipakita sa ato. The compilation process. Let's see. Human ang pagsulat sa programa gamit ang human sa pagsulat sa programa gamit ang pinulongan sa programa kinahanglan niyo nga i-compile aron mahimong masabtan sa computer. Ang source code mao ang mao ang mga sugo nga gisulat sa programmer gamit ang usa ka piho. Sa kapiho nga pinulongan sa pagprograma. The debugging process. Ang rason nganong kinahanglan i-compile ang isa ka programa mao ang object code o ang executable code kinahanglan nga ma-create. Importante nga mahibal-an nga wala pay object nga or executable code nga mahimong ma-generate sa proseso sa compilation hangtod sa programa mismo mahimong limpyo gikan sa mga sayop bisan pa sa typographical mga sayop bilang sayop daw sa pag-type o grammatical nga mga sayop. Test run. Sa wala pa gamiton ang programa magbuhat og test run aron ma-correct og matanggal ang mga sayop sa output nga wala na-detect sa proseso sa compilation. Sa test run magbutang og dummy data, mga sample nga data ba sa programa aron makita kung unsa ka klase sa output nga nilang ma-expect. So bikibali nga sometimes na natay mamali i-type bidaw nga kung i-type na to mapula mapula siya kung asa siya dapat nga lalog ko mapula siya. Pag-ira na to ang nabutang sa output na siya ni-detect nga nga tawag nga error kung asa siya nga line of code ana. So kung sakto yung imong tanang gi-code nimo kanang nakagusto nga output unsay ipakita ang itiganam siya instruction nga sakto lang ipakita niya unsa tong output natong gusto. Implementation.
So, after the program was tested and the output generated using a copy of the live data confirms the required output conditions, the actual use of the program begins. This time, a real-time where the data is mounted and the program is executed behind the strict supervision of the implementing program. So, pareha ng flowchart or pseudocode na tay kaya nagpano tadaan, naghimo tadaan og pseudocode or flowchart na kumpleto na, sakto. I-implement na to siya kaning i-translate na to siya into tinode na code. Maintenance and documentations. Kung when the program is effectively controlling the processing, the need for maintenance and documentation is mandatory. One of the reasons is future reference. So, kung ang programa nang nagkontrol sa pagproseso, kinahanglan gyud ang maintenance of documentation. Isa sa mga rason nga ning maong ang future reference dili malikayan nga samtang ginagamit ang programa. Adunay mga kausaban nga kinahanglan buhaton sa kung naay mga bag-ong rules sa kumpanya o mga pulisya sa gobyerno sama sa pag-implementa sa og bag-ong buhis sa bagong buhis o bag-ong rate sa buhis. Ang epekto sa mga kausaban magdala og epekto sa programming cycle mao nga kinahanglan i-update ang program aron masiguro gyud nga magpadayon niyo sa gusto nga pagtrabaho. And that is it. Thank you and God bless. That is it. Bye.